Mula silangan hanggang kanluran, mula hilaga hanggang katimugan, 100 himpilan ng radyo natin naglilingkod sa buong kapuluan. Kasama ang 200 tagapag-ulat buhat sa Luzon, Visayas at Mindanao. Anumang kaganapan, inihahatid sa bayan. Mapasyudad o kasulok-sulukang bahagi man ng komunidad. Sa lawak at lakas, iisang FM radio network ang tunay na may kredibilidad. Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company, ang tunay na lakas ng radyo. From the most trusted name in radio comes the power of the largest FM network in the Philippines. Our town, our radio. The power of 100 Radyo Natin stations. Radyo Natin FM 105.5 Bay City. Radyo Natin FM 97.9 Villamonte. Radyo Natin Bayawan. Radyo Natin 105.7 Allen. Radyo Natin FM 102.9 Baybay Leyte. Radyo Natin Babangan 104.1. Radyo Natin Hinubaan 105.3. 103.7 FM. Radyo Natin Kabantalan. Radyo Natin Managinas FM. So, Radyo Natin FM Navaldiran. 91.7 Radyo Natin San Jose Antique. Radyo Natin Santa Catalina 99.5. Radyo Natin Taft 94.5 FM. Radyo Natin 103.1 Sugut Seven Leyte. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Serving the Philippines. Radyo Natin Nationwide. Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Masustansyang hapon sa inyong mga kanutrisyon, alas 3 na naman at 1 oras ulit tayong magsasama-sama ngayong Miyerkules ng hapon dito sa paborito niyong programa, ang nag-iisang One Nutrition, One Nation. Hatid namin sa inyo ngayong araw ang panibagong kaalaman tungkol sa kahalagahan ng wastong nutrisyon para sa ating kalusugan. Napapakinggan po tayo muli sa 50 Nutri-Eskwela Community Radio Stations mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Kaya saan man kayo naroon, siguradong lagi kayong updated pagdating sa nutrisyon. Ako po ang inyong host, Jovi Raval ng National Nutrition Council. Mga kanutrisyon, kayo po ba ay may sweet tooth o yung mahilig kumain ng matatamis na pagkain? Gusto nyo bang malaman kung healthy ba ang pagkonsumo ng ating sweet cravings? Alamin natin mamaya sa technical segment kung ano nga bang epekto ng matatamis na pagkain sa ating katawan at kalusugan. Abangan din natin sa Nutrition Update segment kung ano nga ba ang mga nangyari sa 2022 National Nutrition Awarding Ceremony na ginanap po noong ika-20 ng Marso 2023. Gagabayan naman tayo sa mga tamang habit na dapat gawin araw-araw sa ating Nutrition Habit for Life para sa linggong ito, kung saan aalamin natin kung paano masisigurong hydrated palagi ang ating kanutrisyon. Hindi rin po mawawala ang hindi pagsasawaan at mga bagong masasarap na recipe na nag-iisang recipe princess na si CJ Aguinaldo. At kung kayo naman ay may katanungan, wag po kayong mag-alala dahil amin sasagutin yan sa ating segment na Tanong Mo, Sagot Ko. Mag-comment lang po sa Facebook page ng One Nutrition, One Nation Radio Program at ng inyong mga Nutri-Eskwela Radio Station at bibigyan namin ng linaw ang inyong mga katanungan sa nutrisyon. And stay updated po sa mga bagong kaalaman, kaya tutok lamang po dito sa One Nutrition, One Nation. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't bang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa
halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. At nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Ano ang bago pagdating sa nutrisyon? Ano ang mga programang pangnutrisyon ng kasalukuyan na umiiral sa ating bansa? Sama-sama nating aalamin yan dito sa bago nating segment, ang Nutrition Updates. At kasama natin ngayong hapon si Ms. Raceline Faye Calangi, Nutrition Officer ng Nutrition Surveillance Division ng National Nutrition Council. At ibabahagi po niya sa atin ang tungkol sa naganap na 2022 National Nutrition Awarding Ceremony nung nakaraang ika-20 ng Marso. At bakit nga ba ito isinagawa? Magandang hapon, Miss Faye Calangi. Ano ba ang update mo hatid sa amin ngayong hapon? Magandang hapon, Miss Jovi. Ukol sa 2022 National Nutrition Awarding Ceremony or NNAC, ang hatid ko na nutrition update ngayong hapon. Okay, napaka-interesting ng hatid mo. Simulan natin, Miss Faye. Ano ba ang National Nutrition Awarding Ceremony at bakit ba ito sinasagawa? Ayan, sige po, Miss Jovi. Ang National Nutrition Awarding Ceremony o NNAC ay ang taon ng selebrasyon na pinangungunahan ng NNC upang kilalanin at bigyang pugay ang mga local government units at mga tinatawag nating mga local nutrition focal points na nagpakita o nag-exemplify ng katangi-tanging implementasyon ng nutrition activities sa kanilang mga LGU. Sila rin ay nakapagpanatili na mababang malnutrition rates sa kanilang mga sinasakupan. Ano naman yung mga awards na ibinibigay sa okasyong ito? Sino-sino yung nakakatanggap? Opo. So para sa 2022 NNAC, mayroon tayong nag-iisang second year Crown Maintenance Awardee, ang Cagayan de Oro City. At mayroon naman tayong 6 na Nutrition Honor Awardees. Sila ang Vigan City, Tublay sa Benguet, Talavera Nueva Ecija, Mabalacat City sa Pampanga, Binyan Laguna at ang probinsya ng Misamis Occidental. Para naman po sa ating local nutrition focal points, mayroon tayong 5 categories. Ito ang National Outstanding Provincial Nutrition Action Officer, kung saan ang tinanghal natin ay si Dr. Maria Socorro Quignon ng Iloilo Province, National Outstanding City or Municipal Nutrition Action Officer na nakamit naman ni Sinaw Geno Joseph Figuracion ng Vigan City. Mayroon din pong National Outstanding District Nutrition Program Coordinator na ipinarangal kay DNPC Luningning Rodes ng Quirino Province, National Outstanding City or Municipal Nutrition Program Coordinator na nai-award kay CNPC Pinky Adesas Casamayor, at syempre ang ating National Outstanding Barangay Nutrition Scholar na si BNS Mary Joy Gadian ng Barangay San Agustin, Tagum City mula sa probinsya ng Davao del Norte. Wow, ang dami namang mga talagang nagpakita ng kagalingan sa nutrisyon, no? Pero paano ba ini-evaluate o yung sila yung mga napili kaya sila yung nabigyan ng award? Opo, dumadaan po sila sa masusing evaluation o pagtatasa ng interagency nutrition evaluation teams mula sa city, municipal, provincial, regional at national level. So ang dami po talaga nilang pinagdadaanan. Para sa LGUs, kailangan nila ma-maintain ng 6 na taon ang magandang performance para makuha ang pinakamataas na parangal pang nutrisyon, ang Nutrition Honor Award o NHA. Bale, sa simula po, ang Consistent Regional Outstanding Winner in Nutrition o CROWN, yun yung award na binibigay natin po sa mga LGU na nakatanggap ng Green Banner Seal of Compliance sa loob ng 3 consecutive years na in-evaluate ng ating Regional Nutrition Evaluation Team. So sa pang-4 na taon, lahat ng Crown Awardees na nakakakuha ng minimum score na 90%, sa evaluation naman ito ng National Evaluation Team ay pararangalan ng First Year Crown Maintenance Award.
sa sumunod po na taon ulit, lahat ng first year Crown Maintenance Awardee nung nakaraang taon na nakakuha naman ng 93% sa evaluation ng National Evaluation Team ay mapaparangalan naman ng second year Crown Maintenance Award. At syempre sa ika-6 na taon ng evaluation, kapag sila pa rin ay pinalad at nakakuha ng 95% mula sa National Evaluation Team, sila naman ang makakatanggap ng Nutrition Honor Award. At sila po ay ine-evaluate gamit yung ating dinevelop na monitoring and evaluation tool na tinatawag po nating MELPI Pro. Ayan. At ang ating MELPI Pro o Monitoring and Evaluation of Local Level Plan Implementation Protocol ay naglalayong tasahin o evaluate yung namang implementation ng Philippine Plan of Action for Nutrition or PPAN sa ating mga LGU. At may mga criteria po yun. Hindi talaga madali para ma-meet nila yung score sa bawat dimension. At gaya po na aking nabanggit kanina, may cut-off score na dapat makamit ang mga LGUs upang maparangalan po ng mga different awards natin. At lahat ng na-evaluate na LGU na nakakamit ng minimum score ay tatanghaling panalo sa kani-kanilang kategorya. So, hindi naman po ito paataasan. Di katulad naman nung sa ating LNFPs na isa lamang ang maaaring manalo sa bawat kategory. So, yung ating pong LNFP na may at least 92% na score at ang may highest score mula sa lahat ng kategory ang mananalo. Except po sa ating BNS na ang minimum cut-off score naman ay 90%. At actually po sa taong 2022 ay pangalawang taon pa lamang natin sa NNC na parangalan ng ating mga butihing Nutrition Action Officers at Nutrition Program Coordinators. Ang hirap pala ng pinagdaraanan nila, no? 6 na taon, no? Bukod dun sa pagbigay ng mga awards sa mga natatanging mga LGU at mga local nutrition focal points, ano pa ang ibang highlights ng National Nutrition Awarding Ceremony, Ms. Faye? Opo, so ngayong taon po medyo naging kakaiba, nagkaroon pa tayo ng mini awarding ceremony para sa ating NOBNS na si BNS Mary Joy Gadyan dahil di na siya pwede magbiyahe paluwas ng Maynila dahil sa kanyang pagbubuntis. Medyo kabuwanan na daw po niya. Kaya ito yung pinakaunang pagkakataon na personal na iniabot sa kanya ang award sa Tagum City kasi sumakto din naman po na management conference ng NNC. At bukod po doon sa ating NINAC, tayo ay napaunlakan ng presensya at mensahe mula kay Attorney Carlo Nograles na kasalukuyang chairperson ng Civil Service Commission at siya ang ating naging keynote speaker na ibahagi niya ang kanyang suporta sa nutrisyon at ang importansya ng pagkakaroon ng plantilla positions para sa nutritionist dietitian sa bawat LGU. Dumating din po ang ating OIC Secretary of Health at concurrent Undersecretary Maria Rosario S. Ferjere ng Department of Health at marami pong iba pang mga VIPs na naitala at actually ito din po yung taon na marami tayong mga panauhing pandangal tulad po ni na Undersecretary Eduardo Punay ng DSWD, Undersecretary Felicito Valmosina ng DILG, Agriculture Undersecretary Mercedita Sombilia, Undersecretary Ruth Castelo ng DTI, Assistant Secretary Dexter Galba ng DepEd, Assistant Secretary Attorney Leonard Serrano ng DOLE, Mr. Romeo Donggeto ng PLCPD, Dr. Imelda Angeles Agdepa ng FNRI at ni Congresswoman Lani Mercado Revilla kasama ng ating Assistant Secretary at Executive Director ng NNC na si Dr. Azucena Dayang Hirang. At naging special pa po ang pagdiriwang na ito kasi mula sa pandemya, ngayon lang po ulit tayo nagkaroon ng malakihang event at dinaluhan ng humigit kumulang na 300 na panauhin. Okay, maraming salamat Ms. Faye Calangi sa ibinahagi mo na update
ukol dun sa 2022 National Nutrition Awarding Ceremony. So napakahalaga talaga na kilalanin at parangalan yung mga natatanging tao at lokal na pamahalaan na naglaan ng kanilang oras, serbisyo para mapabuti at magampanan nilang kanilang tungkulin para magkaroon ng pagbabago sa nutrisyon ng mga mamamayang kanilang sinasakupan. Alright, wag po kayong aalis mga kanutrisyon dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang ilang paalala. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Kayo ay nakikinig pa rin po dito sa One Nutrition, One Nation at napakikinggan tayo sa 50 Nutri-Eskwela Community Radio Stations mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Ang ating nutrition habit for life ngayong linggo ay uminom ng malinis na tubig bilang fluid of choice sa halip na matatamis na inumin at alak. So napakahalaga po ang pag-inom ng sapat na tubig araw-araw para sa ating kalusugan. Tubig po ang bumubuo sa humigit kumulang 60% o 60% ng komposisyon ng isang malusog na katawan. Kaya naman may panganib na dulot kapag ito ay nagkulang. Ang pag-inom ng tubig ay makakatulong upang maiwasang makaranas ng dehydration, no? Ito po ay nangyayari kapag maraming tubig ang nawawala mula sa iba't ibang likido sa ating katawan gaya ng pawis, luha, pagsusuka o labis na pagdumi. Kaya po, kung hindi napalitan yon, magkakaroon ng dehydration. Dahil rito, mabuti po na uminom tayo ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Ayon yan po sa Daily Nutritional Guide Pyramid for Filipinos. Ngunit, kailangan nating tandaan na yung mga matatamis na inumin, gaya ng soft drinks, yung mga milk tea, at iba pa pong mga matatamis na inumin, o may dinagdag na asukal na inumin, ay hindi po inirerekomenda na gawing kapalit ng tubig. Ito po ay dahil ang mga inuming ito ay mataas ang calorie content, no? At halos walang makukuhang sustansya mula dito. Samantala po, walang calories ang tubig, kaya maari itong makatulong sa pagpapanatili ng timbang kung ito ang inyong pipiliing inumin kaysa ang matatamis na inumin. Napakahalaga talaga na maging hydrated ang ating katawan araw-araw. Kaya naman, kapag tayo ay nauuhaw, pag-inom ng tubig ay ating nang ugaliin, iwasan na natin ang matatamis na inumin. At yan ang ating nutrition habit for the week. Diyan lamang po kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Ano ang pangatlong commandment, Mang Moy? Commandment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Matay natutuwa pagdating ng Nutri-Eskwela, kagabay sa solusyon ng gutom at
ngayon'y naririnig. Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, mukhang bibig, Nutriskwela. Sa Nutriskwela, buhay ay masaya. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nation. At narito ang bida ng ating episode ngayong hapon, ang technical segment. At kung saan tatalakayin natin ang iba't ibang usapin ukol sa wastong kalusugan at nutrisyon. Mga kanutrisyon, hindi may pagkakala na lahat tayo ay may kanya-kanyang paboritong matatamis na pagkain at maaring naging bahagi na rin ito ng ating pang-araw-araw na kinakain. Gaano ba karaming asukal na kaya ng ating makonsumo ngayong sa isang araw? Sobra na kaya ito? Kung nais yung malaman ang mga posibleng epekto ng labis na pagkain ng matatamis sa ating katawan, well, napakaswerte ninyo dahil yan ang ating pag-uusapan at sasagutin po yan ngayon ang ating kasamang si Miss Jaila Bamba, ang Development Management Officer 2 ng National Nutrition Council Nutrition Information and Education Division. Magandang hapon, Miss Jaila, at welcome sa One Nutrition, One Nation. Magandang hapon din po, Ma'am Jovi. Okay. So, umpisahan na natin, Miss Daila, no? Sabi nating asukal. Ano ba ito? At saka, ano ba yung sustansyang nakukuha natin? Ayan. So, ang asukal ay maaaring source ng carbohydrate at energy ng ating katawan. So, ito ay nagbibigay ng around 4 calories per gram. So, on its own, yan lang yung naibibigay ng asukal. Pero ito rin ay occur naturally sa mga vitamin and mineral-rich fruits, vegetables, at saka iba pang mga carbohydrate-containing foods. At maaring ito rin ay dinadagdag doon sa iba pang pagkain para ma-improve pa yung flavor, texture, at saka appeal ng pagkain. Oo, like halimbawa pati yung gatas, 'di ba? Meron naman din siyang lactose. Yun yung pinakaasukal niya, 'di ba? Meron ba tayong benepisyong nakukuha mula sa asukal? In general, yung benepisyo na makukuha natin from the sugar, asukal, ay mainly ito po ay quick source ng energy ng ating katawan. Oo, kasi like pag kumain ka ng prutas, may sugar din yon, di ba? Pero healthy na sugar yon. Like pag ako mahilig ako sa leche flan, kagaya din ng kasama natin dito, si Joshua, mahilig sa, ano ba mahilig ako dyan? Hindi lang leche flan, lahat na ng ingredients sa halo-halo, paborito ni Joshua. Meron din bang kasama din ba yon? Magkaiba po yung sugar na makukuha natin doon sa natural or nag-occur naturally sa mga pagkain at saka yung mga dinadagdag or yung mga added sugar. So, syempre, mas maganda po yung mga sugar na naturally nandun sa pagkain. Like yung nabanggit nga na lactose, fructose naman para sa prutas. Oo, doon na nagkakaproblema yung mga hindi talaga natural na asukal, yung dinaragdag na asukal. Kaya naman sobra-sobra na yung kinakain na asukal. Pero gaano ba karami ang dapat na kinukonsumo asukal sa isang araw ng isang tao? Ayan, so yung limit lang natin for the sugar is dapat hindi siya lalampas doon sa 10% ng ating total energy intake sa isang araw. So, gaano ka ba karami ang recommended na kinukonsumo asukal lamang sa loob ng isang araw ng isang average na tao? Ayan. So, ang limit po natin for the sugar is dapat hindi siya lalampas sa 10% ng ating total energy requirement sa isang araw. So, for example, kung ang requirement nyo ay 2,000 calories,
So, at around 10 teaspoons po ng sugar ang ating limit sa isang araw. So kasi kung 10% ng 2,200 calories. So sa isang kutsaritang asukal, ilang calories ba 'yon? 20 calories po Oo. sa isang So, kutsarita. yung iba malaki ang kutsara. Lagpas-lagpas na pala, lalo pag nagtimpla ng kape. Yung mga yon. So, madali ring lalo pa yung halo-halo ni Diyos, sobra ng tamis. Lahat na ng ingredients, no? So, bakit ba kailangang limitahan ang pagkain ng matatamis na pagkain? Siyempre, pati yung mga inumin din, no? And pag sobra-sobra naman po yung asukal na kakainin natin sa isang araw, so pwede itong mag-cause ng obesity or sobrang timbang. Pangalawa is pwede rin siya mag-cause ng type 2 diabetes. At maaari din pwedeng mag-cause ng mga heart disease at even pagkasira po ng ating ngipin pag sobra-sobra yung asukal sa ating diet. So, hindi maganda na talagang marami tayong kinukonsumong matatamis na pagkain, no? Pandagdag timbang, at saka pwede magka-diabetes dahil nga sa sobrang timbang, at saka yung pagkasira din ng ngipin. Siyempre, ayaw natin maging bungi, di ba? So, paano naapektuhan ng pagkonsumo ng asukal ang pagkamit ng tamang timbang? Kung sinabi mo nga kanina na pwedeng makadagdag ito ng sobrang timbang. Ayan, kasi pag sobra din po yung asukal, so malaki ang makakontribute niyan doon sa ating total caloric intake. So usually po kasi ang nagkakos din ng sobrang timbang ay sobrang calories po sa ating diet. Oo. So, para may idea yung mga ating tagapakinig, pwede bang magbigay ka ng mga examples itong mga matatamis na pagkain? Mga more or less, gaano ba karaming mga yung asukal o sugar ang kada serving nito? Ayan, for example po, ang very common natin is yung soft drinks. Ayan, so yung isang cup po ng soft drinks ay pwedeng magbigay ng 5 teaspoon na sugar sa atin. At isa pa, syempre yung pinakakilala din ngayon na inumin, milk tea. Yan, baka may mga mahihilig sa milk tea. Oo. So yung isang cup po nun ay maaari makapagbigay sa atin ng 4 teaspoons na sugar. Ano yung 1 cup? Ilang ml yun? Ang 1 cup po is 225 ml or 8 ounces. Kasi minsan meron pa yung large, yung mas malaki pa sa large, 'di ba? Nalagpas-lagpas sa 225 ml. So more than pa nga ng 5 na kutsara, no? Ay, kutsarita. So kalahati na ng requirements mo na asukal, nandun na sa isang inuman pa lang ng milk tea. Sige. Ano pa yung mga ibang examples? Yung mga juices po. Like for example, mga orange juice. Yan, baka may hilig sa orange juice. So around 5 teaspoon din po ang pwede nating makuha doon sa isang cup ng juice. Actually, hindi talaga orange juice yan, di ba? Yan yung mga flavored lang na drinks, di ba? Yes. Na flavor lang. Ba orange, may lasang orange. Pero tubig na lang yon at saka yung pampalasa at saka asukal. Madalas mga artificial flavorings lang din po yung ina-add sa mga ganong juices. Oo. So, hindi talaga yan yung mga juice. Ang tawag talaga niya mga juice drinks, ano? Oo. So, bukod doon sa mga matatamis na inumin, ano pa yung mga examples ng pagkain? Siyempre, pwede rin natin siya makuha doon sa usually mga desserts. Yung mga cakes, mga pastries, like mga ice cream. Yan mga common source din po ng sugar. Ayun. So, malamang sobra-sobra ito doon sa ating limit, no, na 10 kutsarita. Alright. So, ilang beses lang ba dapat halimbawa sa isang linggo, kumukonsumo ng mga pagkain ito o hindi dapat kumukonsumo? Well, in general naman po, pwede pa rin naman tayong mag-consume pero in moderation. So, hindi po araw-araw or sa maghapon, makakailang milk tea tayo or soft drinks. So, ang main idea is dapat in moderation po or hindi palagi.
Oo, halimbawa yung mga mahilig sa kape, yung mga nagti-3-in-1, 'di ba? So isang pakete 'yon, mga 20 gramo na ng asukal. So mga ilang kutsara 'yon? 5 Mga 5 na, no? So kung mahilig ka magkape, umaga, hapon, gabi, lampas-lampas na, no? So, kailangan maging conscious talaga tayo sa pag-inom, lalo ng mga matatamis na inumin. Tapos, sasabayin mo pa ng mga matatamis na pagkain. So, pag ganun, para makaiwas, meron bang mga alternatibo sa asukal na pwedeng gamitin na safe din? At paano ito naiba sa yung sa asukal na ginagamit natin, yung mas kilala nating asukal? Yan, yung usual po na pwede nating alternative para dun sa asukal is yung iba gumagamit ng mga stevia, yung mga natural natin na 0-calorie sweetener. So, yung lasa niya parang halos kasing tamis nung usual na sugar, pero hindi ganong nakakapagpataas ng blood sugar kapag kinain natin. So, yan yung usually mga nire-recommend sa mga may diabetes or yung mga gustong magbawas ng timbang. Hindi mismong asukal lang gagamitin, kundi yung mga artificial, mga sweeteners. Alright. So, thank you very much, Miss Daila, sa pagbabahagi mo sa iyong kaalaman ukol sa epekto ng labis na pagkain ng matatamis sa ating katawan at paano ito makokontrol at maiwasan. Any final words, Miss Daila? Ayan. So, gaya na po na nasabi ko kanina, hindi naman totally bawal o hindi na talaga dapat kumain nito, but we have to limit lang po or in moderation. So, kahit ano namang pagkain, we have to take everything po in moderation. Alright, so moderation is the key. Alright, maraming salamat Miss Jaila at inyo pong napakinggan si Miss Jaila Bamba ng National Nutrition Council. Yan lamang po kayo dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Commandment, Mang Moy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong kanyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang kampyon ng 10 Commandments, Mang Moy. Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... Alam ko na! Sitaw, bataw, patani. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. One Nutrition, One Nation. At nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Hindi lang masustansya, budget-friendly din ang recipes namin na hatid sa inyo. Walang iba kundi ang ating recipe princess, si CJ Aguinaldo.
Ano ba ang hatid mo sa amin ngayong araw na ito, Miss Recipe Princess CJ? Mga kanutrisyon, ihanda na ang panulat at papel dahil tiyak na panalo sa sarap ang recipe na dala ko para sa inyo. Para sa episode natin ngayon, magluluto tayo ng ginataang munggo with kalabasa at dilis. But wait, bago tayo magsimula, huwag kakalimutan ng ating food safety reminders upang masigurado na hindi lang masustansya, safe din ang pagkain na ating ihahanda. Laging tandaan, maghugas ng kamay na hindi bababa sa 20 segundo gamit ang sabon at malinis na tubig bago, habang at pagkatapos maghanda ng pagkain. Ikalawa, siguraduhin na malinis ang lahat ng mga kasangkapan na gagamitin sa pagluluto. At ikatlo, linising mabuti ang mga sangkap na gagamitin sa pagluluto. Ngayon na ready na ang lahat, let's start cooking. Ang mga sangkap na kakailanganin ay 4 na tasa ng tubig, 1.5 tasa ng munggo, berde, 1/3 na tasa ng mantika, pamprito, 2 tasa ng tuyong dilis, 1/3 na tasa ng mantika, panggisa, 2 kutsara ng bawang, hiniwa ng pino, 1/4 na tasa ng luya, dinurog, 1/4 na tasa ng puting sibuyas, hiniwa ng pino, 1 tasa ng pulang kamatis, hiniwa, 2 tasa ng tubig, 4.5 tasa ng kalabasa, bunga, hiniwa ng pakwadrado, 1 kutsarang iodized salt, 1/8 na kutsaritang paminta, 2 tasa ng gata ng niyog o ang coconut cream, puro, at 4 na tasa ng dahon ng malunggay. Para naman sa paraan ng pagluluto, una ay sa isang kaldero, ilagay ang 4 na tasang tubig at munggo. Takpan ito at hayaang kumulo sa loob ng 40 minutes o hanggang lumambot na ang munggo. Ikalawa, sa isang kawali, hayaang uminit ang 1/3 na tasa ng mantika at iprito ang dilis hanggang ito ay maging malutong. Itabi muna at ito matapos maluto. Ikatlo, sa isa pang kaldero, mag-init ng 1/3 na tasa ng mantika, igisa ang bawang, luya, sibuyas at kamatis. Ikaapat, lagyan ito ng 2 tasa ng tubig, kalabasa, lutong munggo, iodized salt at paminta. Takpan ito at hayaang kumulo sa loob ng 5 minuto. Ikalima, ilagay ang gata ng niyog at malunggay. Hayaan itong kumulo sa loob ng 2 minuto. At ika-6, handa itong ihain na may kasama na piniritong dilis. Hango ito sa 2020 Menu Guide Calendar ng DOST Food and Nutrition Research Institute. Ang recipe na ito ay magagawa sa loob lamang ng 30 minuto at makakagawa ng 10 dulot. At yan ang aking recipe for the week, Miss Jovi. Alright, maraming salamat, Recipe Princess CJ Aguinaldo. Siyempre, nakakatakam na naman ng recipe na dala mo. Subukan po ninyo yan, mga kanutrisyon, no? Ang munggo, pwedeng kainin, hindi lamang Biyernes. Tandaan nyo yan, no? At hindi rin siya masyadong increase ng inyong uric acid. Alright? So, susunod na po, naabangan na tanong mo, sagot ko segment. Huwag po kayo nga alis dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ng ilang paalala. Ano ang pangatlong kumainment, Mangmoy? Kumainment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 service o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang kampiyon ng 10 Kumainments, Mangmoy! Kumainment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Naririnig nyo?
Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. And we're back dito sa One Nutrition, One Nation. Marami ka bang tanong ukol sa pagkain at wastong nutrisyon? Isa ka rin ba sa mga nahihirapan na maka-achieve ng nutrition goals? Huwag pong mag-alala mga kanutrisyon dahil bibigyan kasagutan natin yan sa ating segment ngayon tungkol sa katanungan pagdating sa pagkain, kalusugan at nutrisyon. Para sa katanungan na sasagutin natin ngayong araw, mas mainam ba na honey na lang ang gagamitin kong pampatamis ng pagkain o inumin kaysa sa asukal? So, ang honey po at asukal ay parehong pinagmumulan ng simple sugars at hindi nalalayo ang maaring maging epekto ng pagkain nito sa ating katawan. Halos pareho lang din ang rekomendasyon ng mga ito o ang dami ng dapat ikonsumo sa loob ng isang araw. Ang kanilang kinaibahan lamang ay nagtataglay ang honey ng iba't ibang bitamina, mineral at antioxidants na wala sa tipikal na puting asukal. Ngunit tandaan natin na ang honey ay hindi din dapat natin gawing pangunahing pinagkukuhanan ng mga sustansya kasi maaari nating makuha ang mga sustansya na ating kailangan sa pagkain ng iba't ibang uri ng pagkain. So kagaya po ng epekto ng labis na pagkonsumo ng asukal sa ating katawan, maaari pa rin na tumaas ang ating calorie consumption kapag ipinilit lang natin ang honey sa asukal at hindi naman natin babawasan ang ating iniinom, ang kinukonsumong asukal. So, pwede rin pa siyang makapagpataas ng ating timbang na kalaunan ay maaring magdulot ng iba't ibang komplikasyon gaya na rin ng diabetes na kung hindi agad maagapan. Alright, para po sa ibang katanungan, mag-comment lang po sa One Nutrition, One Nation Radio Program sa FB page, sa Facebook page ng inyong mga Nutri-Eskwela stations at sisikapin nating masagot ang inyong mga tanong dahil ang tanong nyo, sagot namin dito sa One Nutrition, One Nation. Narito na tayo sa Kumain-Ment number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, laking
paghanda mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tumingin dumungaw sa mundo, anuman ang nais makakamit mo. Kakaiba ang iyong lakas, tiyaga at talino. Kayang-kaya mo, bilib ako sa'yo. Hinuhod ka sa nutrisyon at alaga ko, inalaga ang wasto ng pagmamahal ko. Alam kong malayo ang iyong mararating. Ang durugo iyong palaganapin. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Nutrisyon ng unang hakbang at daan sa magandang kinabukasan. Gamitin mo ang kakaiba mong yaman na nasa iyo, ipagpatuloy mo. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. At diyan nagtatapos ang isang oras ng talakayan ukol sa tamang pagkain at wastong nutrisyon. Maraming salamat sa inyong pagtutok at sana po ay marami kayong napulot na practical tip kung paanong mas mapapangalagaan ang inyong kalusugan at ng inyong pamilya. At of course, nagpapasalamat tayo sa mga nakasama natin ngayong hapon. Maraming salamat kay Miss Rosalyn Faye Calangi tungkol sa ibinahagi niyang update sa 2022 National Nutrition Awarding Ceremony. And then of course, magpapasalamat din tayo kay Miss Jai Labamba
Development Management Officer ng NNC, tungkol naman sa epekto ng pagkain ng matatamis na pagkain at inumin. And of course, sa ating regular, si Recipe Princess CJ Aguinaldo at production staff na si Pamela Dayan Yanga at Joshua De Vera. Huwag magpahuli sa mga latest news and update ukol sa tamang nutrisyon. I-like na ang One Nutrition, One Nation Radio Program Facebook page at National Nutrition Council official Facebook page. Isama nyo na rin po ang pagsubaybay sa First 1,000 Days PH Facebook page para po updated kayo sa mga gawain at programa ng NNC. Hanggang sa huli, ito po si Jovi Raval na tuwi na'y nagpapaalalang sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Sama-sama tayong magtulungan para sa nutrisyong sapat para sa lahat. Madlay natutuwa pagdating ng Nutriswela, kagapay sa solusyon ng gutom at malnutrisyon. Tayo na, pakinggan natin. Nutriswela, Nutriswela, komunidad nagsama-sama. Nutriswela, Nutriswela, unting tinig, ngayon'y naririnig. Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, bukang bibig, Nutriswela. Balita o drama, musika at kultura, ito'y usap-usapan, serbisyong hatid sa ating bayan. Pagunlad ng kabuhayan. Nutriswela, Nutriswela, komunidad nagsama-sama. Nutriswela, Nutriswela, munting tinig, ngayon'y naririnig. Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, bukang bibig, Nutriswela. Sa Nutriswela, buhay ay masaya. Our town, our radio, radyo natin. Mga kasabay sa beauty, iandam na ang inyong mga kaugalingon. Kaya